Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. One-stop information shop sa Ilocos Norte nabuksan sa Mariano Marcos State University. Ilang mga institusyon sa Ilocos Region nabigyan din ng ICT equipment mula sa DOST. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kagiddan tipan na kailukata iti Ilocos Agricultural Resources and Development Center wano Ilardec one-stop information shop. Nagibunong pa itinasong opisina kadagiti nagduduma nga information communication and audiovisual equipment kadagiti member consortium dito Ilocos Region. Detagit kaspaset 85 million project ti Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resource Research and Development wenno DOST Picard. Segon ken ni project leader MMSU Professor Love Grace Campano, karaman kadagiti institusyon anay kan iti daytoy kan iti MMSU DA Phil Rice Batak Station, University of Northern Philippines, Ilocos Sur Polytechnic State College, North Luzon Polytechnic State College, DOST Provincial Science and Technology Office Ilocos Sur, Don Mariano Marcos State University, Pangasinan State University, kan iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources one of Bufar Region 1. Raman kadagiti equipment na naalada kad iti 55-inch Smart TV kan may sa laptop ada pa iti modem nga dantilod para iti may sa atawan tapno tultuloy iti panak-access dagiti beneficiaryo kadagiti impormasyon. Manay iti datoy ginatigot ni MMSU Vice President for Research and Development dagiti amin nga consortium member institutions nga ituloy da apapintasan ti panagsukiso ken teknolohiya para iti masangwanan. Manipod Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. 3,000 delegado inaasahang makikibahagi sa darating na Region 1 Athletic Association Meet na gaganapin sa lalawigan ng La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nakasaganan ti lokal gobyerno ti Baknotan La Union para iti panag-host na iti masungad a Region 1 Athletic Association no R1A Meet 2025. Maang iti payayam iton maso adjust aginggat 15. Sigon kin Baknotan Mayor Divine Fontanilla, very historic winunapnuan pakasaritan ti hosting da iti R1A Meet gapota ti Baknotan ti kaunan a lokal a gobyerno iti Region 1 ngag-host iti aktibidad agsipod ta kadawyan a dagiti schools Division Office ti Agsarsarbi kas host. Sigon mat kinadap ad Region 1 Regional Director Tolentino Aquino, manamnama at 3,000 atleta ken coaches manipod La Union, Pangasinan, Ilocos Sur ken Ilocos Norte ti sumali iti aktibidad. Impanamnama ti DepEd ken ti LGU Baknotan ti kinatalgad dagiti delegado. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 2025 Tax Campaign Kick-Off, matagumpay na naisagawa ng BIR sa Eastern Samar. Mga top taxpayer pinarangalan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pinangunahan na Revenue District Officer Attorney Vicente Tadi han BIR Eastern Samar ang 2025 tax campaign kick-off sa probinsya nga gindumara Capitol Gym, Borongan City kasangkalop nga adlaw. Hati mga buhis na tapat tagumpay nating lahat panuyang kampanya nga kuhanan suportahan mga magburuhis. Pinaagihan pagbayad hinta mga buhis sa eksakto nga oras. Inin agud makalikom hinkaangayan nga pundoan gobyerno nga gagamiton na pagbawingan pagpaursan ekonomiya nasod. Hanasabing okasyon gintagan ng
recognition and 8 nga top business taxpayers ng top withholding agents sa probinsya nga hinlalakipan ang Department of Public Works and Highways kon DPWH, Provincial Government and Eastern Samar ng Eastern Samar Electric Cooperative. Ang mga taxpayer nga nagtambungan okasyon inanumpa nga nagpermaliwatin pledge of support ha mga programa nga inisyatiba han Bureau of Internal Revenue. Tiga nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. 150 million pesos na halaga ng DA-PRDP project sa bayan ng Hilongos, Leyte sinimulan na. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni Jevic Epiz. Padayon karon ang konstruksyon sa PRDP kon Philippine Rural Development Project nga Farm to Market Road sa Barangay Tambis, lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte nga nagtinguha sa paghatag og mas paspas og hapsay nga dalan alang sa mga mag-uma o residente sa nasoy nga lugar. Sa nakuha nato impormasyon gikan ni Engineer Diana Nodalo, MPDC Assistant, iyang gibutyag ang nasoy nga proyekto formal nga gisugdan niadtong buwan sa Enero sa kasamtangan nga tuig o aduna kini kinatibuk ang pundo nga kapin 150 million peso gikan sa DA-PRDP o World Bank. Matud pa nga nasoy nga proyekto usa ka dakong tabang aron mapadali ang transportasyon sa mga produkto pang-agrikultura o makatabang sa ekonomiya sa komunidad o sa tibok lungsod. Samtang niadto niaging semana, personal nga gibisita o gitan-aw ni Mayor Manuel Villahermosa ang progreso sa nasoy nga proyekto kauban ang mga personal gikan sa engineering office o uban pang opisyal sa barangay. Pinagi sa padayong suporta ug monitoring sa LGU, masiguro nga ang proyekto mahuman sumala sa tukma nga plano o kalidad alang sa kayuhan sa mga Hilongos nun. Balita gikan sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epiz mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Tourism o DOT sa Region 9 nakapagtala ng 51.6% pagtaas ng tourist arrival sa Zamboanga Peninsula. Narito si Shirley Espino para sa balita mula sa Zamboanga. Alegre reportado el Departamento de Turismo na Región 9 el mas alto porsyento de mga turista que visitan la región del año pasado. El DOT na niya reporta durante el kapihan sa Bagong Pilipinas kaya conduci na siyudad de Zamboanga kaya subi na 51.6% el número del mga turista que visitan la Zamboanga Peninsula por el año 2024. El 51.6% o 1.9 milyon tourist arrival del año pasado, mas alto según kumpara del año 2023 que alcanza na 1.2 milyon. Este segundo número tadala mira el resulta de mga inisyatiba del DOT y el progreso na rehiyon que tadali camino para mas conocer y visita con el bale mga lugar na Zamboanga Peninsula. Desde na Orpid Zamboanga iya si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Danyo sa insidente ng sunog sa Caraga Region tumataas ng 19% bawat taon. Fire safety awareness mas pinaigting pa ng BFP Caraga. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano.
Naguna pagihapon ang electrical connection sa hinungdan sa sunog sa Caraga Region. Ikaduha ang wala naatiman nga mga haling ug ikatulo ang napasagdahan nga linuto. Giingon ni Bureau of Fire Protection Regional Director Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga, matag tuig gataas sa 19% ang kantidad sa damyos sa mga nasunog nga propriedad. Hinungdan nga tutok ang BFP Caraga sa pagpasabot sa mga lumulupyo sa ila usab nga kaakuhan para malikayan ang sunog ug maminusan ang damyos. Doble pa ning kamot usab para maminusan ang insidente sa sunog. Sa pagsaulog karong bulan sa Marso sa Fire Prevention Month, nagpatuman ang BFP Caraga sa Uplan Ligtas na Pamayanan, pagbansay sa Community Fire Auxiliary Group matag barangay ug ang pagpahigayon sa fire safety awareness ug demonstration sa pagpalong sa sunog sa mga tulunghaan aron iedukar ang mga estudyante. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. PhilHealth sa Region 10, mahigpit na ipinatutupad ang no co-payment policy sa rehiyon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Nananawagan si PhilHealth 10 Regional Vice President Delio Aceron II sa mga akreditadong ospital ug pasilidad sa rehiyon sa Northern Mindanao nga hugot nga ipatuman ang no co-payment policy alang sa mga pasyenteng naa sa basic OWARD accommodations. Matud ni Aceron, kini sumala sa Section 9 sa Universal Healthcare Act nga nagtumong sa paghatag og libre nga batakang serbisyo medikal sa mga Pilipino, labi na sa mga nanginahanglan. Ang maong patakaran nagtumong sa pagsiguro nga walay dugang bayranan ang mga pasyenteng naka-admit sa basic OWARD accommodations alang sa mga benepisyo nga ginalakip sa PhilHealth sa mga pampublikong ospital. Gisiguro sab sa PhilHealth nga padayon nga masaligan sa ilang mga miyembro ang mga benepisyo ug serbisyo nga gihatag sa maong ahensya. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.